September 19. Kamusta po kayong lahat? Sama-sama po ulit tayo hanggang alas 3 para sa pinakamainit na mga balita ngayong Huwebes. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. As we'd like to say, unity starts with you and ends with a Y. Kung confused ka man nangyayari, step back a little, remain unbowed, but never do anything out of spite. Welcome to Afternoon Delight. Masaya tayo. Bakit? Ating chosen delight of the day, mainit na lugaw na may kasamang toko at baboy pampakalman. Lakas ng ulan kanina, medyo sakto. Sino kayang cardiologist ang nag-recommend nito? Na pampakalma ang toko at baboy. Hindi, kasi yung init, the heat coming from the lugaw. Comfort. Comfort food eh. Comfort food. Kung nasistress ka na, kung nilalamig ka, kung the whole world is against you, ito ang kakampi mo. Oo. Tsaka yung maganda dito sa combo na to, any time of the day pwede mong kainin, di ba? At walang dahilan dapat. Pwedeng walang dahilan. Oo. Walang okasyon, walang reason for being. Anytime pwede mong kainin ng tokot. Tsaka parang sobrang partner talaga. They go well together. Kayo po, please let us know what other Pinoy food you think goes perfectly together. Kasi kami, eto talaga gusto ko to. Ikaw ba? Anong mga tandem? Ang sikat kasi lagi ko nadidinig, champorado with, ano yung nilalagay? Tuyo. Tuyo. Yes. Anong masasabi mo? Yes, napasayaw. Konting black pepper kung meron. Pero masarap. Sige, paparequest tayo niyan. Perfect. Yung toko naman. Tsaka okay Paano ba ginagawa mo? Hinahalo mo doon sa actual, Ako hinahalo ko. O subo dito, subo dito? Hindi, hinahalo ko. With the bite na, hindi yung halo, tas you just stir it. Hindi ganon. What do you mean? Kukuha ko ng tokwa, kukuha ko ng lugaw, tsaka ako ngayon Ginagawa ko yan. Oo. Yan. Sarap? Okay. So sana po, let us know kung ano nga yung mga food tandems na gustong-gusto nyo. Okay. Bakit nga ba may food pairing tayo today? Ang next item kasi natin ay usapang relasyon. Una, the 67th wedding anniversary ng nag-iisang Juan Ponce Enrile at ng kanyang may bahay na si Cristina. Eto, may pagbate ang kanilang anak na si Katrina. Our first child is 66. Our second child is 65. 64. Okay. Jack is 66. Yes. Okay. You have 8 grandchildren and 5 great grandchildren, 1 girl and 4 boys. Wow. Beso de mucho. Okay, so the Ponce Enriles were married September 17, 1957. And Aside from the video greeting, Denise, ano pa? Sa Facebook. Yeah. Oo, nag-post din sa Facebook si Katrina Ponce Enrile, who is now the chief of the Cagayan Economic Zone Authority, and she said, "It is mind-blowing how two people can stay together for 50 years, but 67 years, that's on another level." Diba, no? Oo, my parents' marriage was not the perfect one. Now, let's be real here for a moment. Whose marriage is ever perfect? What I am celebrating today is, with my parents, is a testament to a love so pure no matter the flaws, through thick and thin, in sickness and in health, through laughter and pain, and always forgiveness and fighting for each other. Forgiveness? Ano kaya ibig sabihin ng forgiveness na yun? Oo. Gusto mo ba makita ang itsura ni Manong JP nung siya ay kagagraduate lamang ng cum laude sa UP Law Class of 1953. Poging-pogi. Tisoy na tisoy. Ayan. Meron akong isang buong album dito ng mga Enrile photographs. Through the years? Through the years. Wow. Oo, tinitingnan ko lang siya pag malungkot ako. Pag malungkot ka? Oo. So ito si Enrile nung kasama niya si Joma sa cover. Ako, sana na ipapakita rin natin. Oo nga eh. Ito si GPE na kasama, basta marami ito, no? Personal collection ko ito ng aking koleksyon ng mga manong. Ito naman ang
poster ni Manong Johnny nung siya tumakbo sa pagkasenador shortly before March Kita ba? Salo. Zoom nga natin. Nakikita ba sa camera? oo. Ayan, sana nakikita Aksyon nyo. agad. Ayan. At meron kami picture ni Manong Johnny nang dumalo siya sa TV5 dati. Naitago mo pa. Oo, nagpapirma ako ng mga magazine covers. Tapos sabi ko, Manong, pwede ho bang pakisulat nyo dyan, to Lord, merong forever. Meron forever. Ako. Hindi niya yata narinig na maayos. Ano sinulat? To Lord, my best wishes. Parang something generic. Pero sana sinulat niya ron ay, speaking of best wishes, kay Eto na Manong nga. Johnny at kay Cristina Castañer. Castañer yung maiden name. Ilang years? 60? 67. 67 years. Oo. Okay, buti walang yung mga dinosaur na sumasayaw-sayaw sa likod nila. Iba. Ito parang makita mo, di ba, may paghalik pa sa kamay, pinapaalala yung mga, sinasabi yung mga edad ng kanilang mga anak. Parang very intimate celebration. Hindi masyado for, Pero biruin mo, si Manong Johnny pa ang nagpapaalala. May memory issues na ba si Mrs. Enrile? yan ang hindi natin alam, Pero mukhang pinapaalala niya. At si Manong Johnny pa talaga. Ang nagpapaalala. At siya yung keeper of memories talaga natin ng isang henerasyon and the generation before that and the generations to come actually. Hindi lang, go ahead, hindi lang dapat? Baka tumawa ka na naman. Ay, sige. Ito na lang, dumako na lang tayo sa isa pang relasyon, that of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Yee! Ang Sabi sabi, na, friendship over na. Oh. Ganun pala yun. But Duterte clarified that saying she was never friends with BBM in the first place. At ito pa, ekis na rin daw ang idea of another political partnership with the Marcoses. Pakinggan natin ang pangalawang Pangulo. Pero never again na to deal with the Marcoses? Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. What's love or friendship got to do with it? Grabe, sakit yun, ha? Pag ngayon kaya who you, ganun Who na. yung, parang hindi naman tayo pwedeng, hindi kami nag-break because hindi naman Naging never kami. to begin with. Oo, Sakit may yun. ganun pala. Ilan na kaya nasabihan mo ng mga ganyan, Denise? Naku, nadamay pa ako. Bakit nadamay ako sa diskusyon na to? But again, very contrasting, yung dalawang relationship na feature natin Well, earlier. totoo naman. At sa Cebu talaga, unang nag-form, yung coalition na yun, at ang chief architect nga nung union na yun, ay si Manang Amy. Point. Silipin naman natin ang mga pinag-uusapan on social media. On the Philippine Star, several accounts on X, formerly known as Twitter, were seemingly hacked in the wee hours of the morning earlier. So makikita niyo po dyan, iba-ibang news programs, ang kanilang mga X accounts. I mean, nakapaskil po ang nakalagay. Actually, isa lang naman yung nakatweet, o yung nakapost. Ano na ba tawag ngayon pag nagsusulat ka sa X? Vandalism, di ba? Yun ba yun? Ito, this is hacked account. Okay. Kung sa Twitter, Tweet. yung sa tweet dati, pag sa X, hindi na tweet, ano? Ano nga, hindi ko na rin alam Yun ang problema kasi pag X lang eh. Oo, post na ata. Post lang siguro. Post lang, okay. Ayun. So pare-parehas nga yung nakasulat. Ang nakalagay is, this is hacked account introducing Shackton Solana. On each account we hack, we publish the token address, so we pump it up and make profits together. Tapos may link na nakasulat. Ano kaya yung Shacked on Solana? Hindi ko rin Pag sinabi mong Shacked, alam ko yung hack a shack, di ba? Pero yung S take note natin, naka-dollar Dollar. sign. So mukhang yung link na, phishing. Phishing. So hindi ito gawain ng mga yung mga white knight hackers, yung mga ganyan. Ayan ang hindi natin ma-confirm pa, Kasi, tsaka mga major accounts ito. Yun na nga. Pero ibig sabihin, hindi kaya mga pogo yung di ba parang parang may gusto siyang ibenta na link or produkto na or kung ano man. Anyway, ito ba'y maayos na? 3 hours ago, nawala na daw yung mga post. Pero hindi pa rin natin confirm kung talagang na-recover na yung account. Ang nakalagay lang kasi dito, as of this writing, which was 3 hours ago, alleged hackers' posts were deleted from their official account.
So, hindi natin ma-confirm kung ang nag-delete is dahil na-recover na ng kanilang respective networks yung kanilang social media account o binura, tinanggal nung hacker mismo. Ayan. So, ito yung X, aka Twitter. At yung may-ari niya si Elon Musk, medyo nasa hot water ngayon dahil supposedly may pinost na very, sabihin natin, sensitive na tweet or may kinalaman ito kay Kamala Harris at yung idea ng assassination. Nako. At binura niya na, pero a lot of people are Wala na screenshot na yon. screenshot na. Oo. Pero wag ka, kahit sabihin mo, nagkalugi-ligoy itong mamang to. He's now on his way to becoming the first human being to become a trillionaire Grabe, no? by 2027. Contract niya, yeah. Ang hirap. Tapos Trump supporter. Well, ito na lang, pag-usapan na natin on the Philippine Star as well via Filipino Star ngayon. Dr. Willie Ong tells the young generation of Filipinos that he loves them and wishes them to forgive their perceived enemies. Dr. Ong. Ganun-ganun lang yun, papatawarin. Ayan. Paano? Okay, sige, tuloy natin. Hindi kasi diba recently nag-post itong si Doc Willie Ong about his cancer diagnosis at ang sabi niya regarding his sarcoma diagnosis, yung gut feeling daw niya is that it came from unnecessary bashing from troll farms and others. Sabi niya wala daw siyang risk factors for cancer. Hence, my bashing explanation is not really for me but for all the young generation of Filipinos who have mental health problems from unfounded criticisms in social media. May PS pa at mahalaga yung PS niya. Okay, postscript sa mga kabataan, mahal na mahal ko kayo. So, tatlong mahal na mahal. I prayed so long that I can reach you. Please share. Thank you, God. Okay, ang note niya lang, second chemo cycle niya today. May PET scan daw siya in 3 weeks. At abangan daw yung progress. Alam mo, Dr. Willie Ong, naalala ko noon eh. Gines namin siya shortly before. Magkakandidato siya sa pagkasenador. And that time, pag sa surveys, ang taas-taas niya. Ang taas ng, ang dami ng followers niya. So, pero doon mo yata marirealize not necessarily magta-translate automatically sa votes. Ayun na nga eh. Kasi not everybody also comes out to vote. Yan yung pinag-usapan natin dun sa after the debate with Trump and Harris. Correct. So, sinasabi niya kasi parang ang cause daw ng cancer niya, possibly daw, yung sama ng loob that he got from bashing. Yung stress, kumbaga. Oo. Pero may isa kasing ano eh, no? Kung isipin mo, si Dr. Willie Ong na nagbibigay siya ng mga payo kung ano dapat kainin, lifestyle, etc., yet tinamaan pa rin siya. Oo. So, may isang teorya kasi no na kung titingnan mo raw, yung mga kimi na personalities, sila yung mas tinutubuan kasi possible yung energy raw yung na-pent up at hindi na ilalabas. Hindi na lalabas. Hindi translate sa mga ganun. So, it's one viewpoint, sabi nila. Ito na, pag pent up na iipon sa sabog, parang itong susunod nating ito item. na nga on Reuters, ang balita, Hezbollah devices explode again. In Lebanon, raising fears of wider Israel conflict. So kahapon, ibinalita natin yung pagers, 3,000 pagers nga. Second batch na ito, Tita Denise, ibig sabihin. Ito naman, handheld radios used by the armed group Hezbollah. Okay, aka walkie-talkies. Oo. So, una pager, ngayon handheld radio. At iniisip nito mga taga-Hezbollah na ito, they're using these gadgets dahil hindi ito natitrace gaya ng mga cellphones, smartphones. Yet, the ingenuity and, Diyos ko, yung pagiging tricky talaga ng Israeli Mossad dito talaga. At dahil nga doon, 20 were killed and over 450 injured. And actually, ito nakasulat pa, Death Valley, Tuesday's explosion rose to 12, including 2 children with nearly 3,000 injured. Kahapon parang wala pa yung 10, ano? Pero ngayon, 20 na ipatay at ang daming injured. May isang witness sabi, it's the first time I saw someone walking na biglang sumabog na lang daw. Oh my. No, may isa pang namatay doon, baby, infant. So, eto nga, ang next sa kabarito ay ang Middle East situation na naman ay delikado, no? Dahil sa mga nangyari nito. Again, ang Israeli government and defense forces, walang statement. Still silent on the issue. Hindi talaga sila nagsasalita. But everyone's pointing, including Jordan, pointing to Israel as the one behind this.
Oo, kasi napaka-ingenious, no? And very, very devious actually yung paano sila nakalusot doon sa shipment ng malaking-malaking mga beepers and mga radios na supposedly in-import from Taiwan. Oo. Eto, may nakasulat nga dito, no? Yung mga Hezbollah members daw frantically taking batteries out of any walkie-talkies that had not exploded. Nako. Tossing the parts in metal barrels, Hezbollah turned the pagers and low-tech communication devices in an attempt to evade Israeli surveillance of their mobile phone. Siguro, ang hirap magsabi, ano? Pero yun nga yung mga akala na lang hindi natitrace, eh. Yun pa yung Merong nagagamit. isang teorya, posible ba na kakayanin ng gobyerno, ng, kahit anong bansa na may access sa smartphone, na pasabugin smartphone mo? Hindi ba depending lang yun sa kung paano ka i-trace? Kung matitrace ka at kung meron silang maaring i-activate doon, alam mo, magandang interview yan for the next few days. Ano? Yes. Kung sa mga tech experts, kung posible nga ba yun. Unless may ilagay doon. Pero di ba may joke sila doon? Yung isang brand ng smartphone na ginagamit doon ng mga terorista kasi sumasabog daw dahil sobrang init. Nako! Naalala mo yan? Oo. Naging ano yan dati. O, sige, ito, balik muna tayo sa Pilipinas. Again, on the Philippine Star via Life, NAIA launches new logo online. Ay, nice. Online pages after privatization. Ganda. Yan ang logo. Oo nga. Oo. Ayan. Bakit ko nasabing yan ang logo? Kasi hindi siya mukhang logo ng gobyerno. Kasi di ba yung logo ng gobyerno lagi bilog? Ah, Na may yes. patriotic colors. Na bakit pa kailangan tayo mag-stick sa ganyan? Ito mukhang graphic design at very futuristic yung itsura. Actually, ang naalala ko sa kanya is yung logo ng NASA. Yes. Diba? Alam mo ba may kwento rin dyan sa logo ng NASA na yan? Ngayon medyo bumalik doon sa medyo adoy. Pero once upon a time, they had that NASA logo na parang worm. Oo. Yun yung ginastusan. At ang gumawa ng isang professional graphic design studio. But then, nag-revert sila doon sa medyo parang pang Jetsons sa cartoons. Ito, mukha siyang elegante, mukha siyang luxurious. Oo. So, again, no, this will be yung parang new launch nila for the changes since it was recently acquired. At yung, ano nga yun, may gagawing renovation by Mr. Ramon Ang. Pero ang mga itatakal dito is yung iba-ibang mga problema sa NAIA Now. Oo. Oo, Ano ba yung mga... Ibig sabihin, itong mga linyang to, kunyari, hindi na yan dadaanan ng mga ipis or tatawiran ng mga daga. Ganun ba yun? Ay, ano nangyari? Napindot. Ang ganda kasi mukha itong mga wings at mukhang either pwede mo ring sabihin na parang overhead shot o bird's eye view ng mga ibabaw na mga gusali o kung ano man. Pero ganda, ang ganda. Maganda nga, no? Pero syempre yung inaasahan ng ating mga kapwa Pilipino is with the new renovation because the rehabilitation project is, I believe, worth 170 billion. Eh sana naman daw, with the makeovers, when the makeovers and travelers are excited for the changes, but there's hope that additional fees or charges won't be steep when the rehabilitation is complete. Kasi diba recently binalita din natin na magtataas din. Oo. Halos yung travel doble. tax. Oo. Travel tax pala. Oo. Well, pwede kasi i-argue since privatized. No? Ganun talaga. Kung gusto niyo na maayos, it's gonna cost you. Pero tingnan natin kasi kung yung paraan naman na masubsube yan. At may mga schemes naman siguro yung gobyerno para kahit paano ma-soften. At in fact, dapat natin mabati nga yung magandang yung magandang OFW lounge. Di ba? Na ganda-ganda ng mga upuan, may pwedeng isabit yung mga maong na jacket, Talagang specific, Maong na jacket talaga. Aray. Uso pa ba yun? Sige, pag-usapan naman natin mga ibang social media stories that we have. Check that. From social media stories, punta naman tayo sa ating showbiz story. Historical film Gomburza continues to bag awards nearly a year after its release. Sila lang naman kasi ang big winner sa 26 Gawad Pasado Awards. Mobile Journal, Amy Atienza with the details.
Big winner ang historical film na Gumburza sa 26th Gawad Pasado. 7 awards ang iuuwi ng Gumburza mula sa pampelikulang samahan ng mga dalubguro. Kabilang na ang pinakapasadong pelikula ng taon, kasama ang Third World Romance at Firefly. Pinakapasadong direktor naman si Direk Pepe Jokno, habang pinakapasadong aktor si Cedric Juan na gumanap bilang Padre Burgos at si Enchong D bilang Padre Zamora. Panalo rin si Erickson Navarro sa disenyong produksyon, Carlo Canlas Mendoza sa sinematografiya at Albert Michael M. Idiom sa pinakapasadong tunog. Nakakapagpapatuto. So yun yung nakakapagpatuto ang Gumburza. No, sabi nga natin, nakalimutan nga sabi nga niya, ibang mga Gen Z ngayon, hindi nakilala sino si Gumburza, di ba? Sabi nga, sino si Gumburza? Si Majoha. Ganun. So, yan, isa yun sa naging namin, factor para piliin siyang pinakapasadong pelikula. Dagdag pa ni Dr. Manny, naging malaking bahagi ng desisyon nila sa pinakapasadong pelikula ang kakayahang magpukaw ng critical thinking, lalo na sa mga mag-aaral. Inimbitahan din ng pasado Board of Trustees ang film enthusiasts na makilahok sa kanilang mga seminar na gaganapin sa October 11 at 12. Sa amin, even the manlilikha, even yung mga tumatangkilik sa pelikula ng mga mag-aaral ay ine-educate namin na ang pelikula ay hindi lamang talibang, kundi ito ay isang aral, no, na makukuha tayo sa pelikula. Opisyal namang gagawaran ng pasado ang mga panalo sa kanilang awards night sa October 12 sa Philippine Christian University. Hindi talaga dapat limutin ang kahalagahan ng kasaysayan at patunay ang pelikulang Gumburza na patuloy ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa katotohanan at sining. Maligayang pagbati po sa lahat ng bumubuo ng Gumburza. Mobile Journal Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Congratulations sa Gumburza at hello po sa mga dalubguro, sa mga teachers. 2 years ago nawisikan naman tayo ng parangal din ng mga, at para sa akin mahalagang bagay kasi mga teachers talaga ito nagbibigay ng Gawad Pasado. Thank you po sa inyo at mabuhay. Mabuhay po kayo. At syempre binabati din namin ang lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. At syempre, comment lang po ng comment. Babasahin po natin yan. We will start off with Elmo Cardenas. Hello mga idol. Sir Lord, Ma'am Denise, happy Thursday po watching from Montalban, Rizal. Nako, Lloyd Chongko, you read my mind. At sana magkatotoo sa akin, baka magbenta na ng beer sa naiya. Bakit hindi? Alam mo sa Europe may mga beer sila doon. Bawat tayo lang naman yung, oh my God, bawal ang beer, malalasing ka. Hindi po totoo yun. Hindi kasi tayo umiinom lagi, kaya akala natin. Ganun ba yun? Oo. Hindi ba sa altitude, kailangan kontrolado? Sino nagsabi? Basta ka na nga, tulog ko eh. Oscar N, magandang afternoon. Delighter snack suggestion, carbonara with white wine. Pwede. Ito si Rodel Alcantara. Suke, hello. Lugaw tokwa paired sa lumpiang toge, also known as lumpiang aray. Kasi aray tiis? Ano yun? Hindi ko na-gets. Paki-explain. Baka arthritis. Arthritis. Kasi parang pang... Yung toge. Yung toge, pang Diego Castro. Grabe siya. Pang gout. Nagbitaw pa ng pangalan. Maraming siguro kasi nagsimula tayo, baka akala nila, may mga magtatanong, asa na naman yung Afternoon Delight? Okay, kailangan po natin din pakita once in a while yung hearing po sa house. Yeah. Ito. Sino pa? Si Lawrence Villanueva, Lugaw at Proven po, the best. Proven is yung di ba? Yung parang sa manok. Lugaw and? Proven? Tama ba? Tama. Parang yun natatawag. Si Mark Robert, trillionaire. Talaga. Parang, you heard that right. Kasi billionaire na si Musk na yun. So ano yung next step? Trillionaire. Padami ng padami ang kanyang pera. Checkmate, Mark Robert. Ito, si Let There Be Light. Sabi niya, next delight dish po, lechong baka. Tatanggapin ko po yan. Ito, hey, epic. Pro tip, furikake and togarashi sa lugaw. So, good afternoon mga tito and tita. Ito yata yung mga binubudbud, Again, hanggang alas 3 po tayo. But first, a quick break. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Alright, muli magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here's a quick rundown of our headlines. Former Banban Mayor Alice Guo is now being questioned at the 6th hearing of the House Quad Committee. Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay and Whirlwind Corporation Incorporator Cassandra Leong are also present. Meantime, Davao City Representative Paulo Duterte will be invited to the next hearing. In a letter, Duterte expressed intent to question resource persons. Senators Risa Ontiveros and Joel Villanueva criticized Alice Guo for allegedly submitting a falsified signature on her August 14 counter affidavit. Ontiveros called her a, quote, professional scam artist. Villanueva echoed this, saying Guo and her accomplices have to be held accountable for their crimes. House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo topped the Octa Research senatorial preference for the midterm elections. He was followed by his brother Ben with 57%. Also in the list were former Senators Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao, and former President Rodrigo Duterte. The former police officer linked to the disappearance of beauty pageant candidate Catherine Camilon has been arrested in Balayan, Batangas. Former Police Major Alan De Castro is facing kidnapping and serious illegal detention charges. While he admitted to having an affair with Camilon, De Castro denied any involvement in her disappearance. And parts of Luzon and Visayas will continue to experience rains today due to the southwest monsoon or habagat. These include Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Palawan, and Iloilo. Meanwhile, localized thunderstorms will bring rains over Mindanao. All right, and still on the subject of rain, some parts of the country were flooded due to several days of continuous rains. The heavy downpours were triggered by the southwest monsoon and tropical cyclones. And more on this from News 5 correspondent Mon Guales. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang makita ang bangkay ng lalaking nakuha sa Angat River sa Bustos, Bulacan nitong Miyerkules. Kinilalang biktima na si Dave Mangahas, 24 anyos at surveyor ng isang kumpanya. Sa investigasyon, nagsasagawa ng survey sa flood control project si Mangahas kasama si Engineer Roxanne Limus, 38 anyos. Pero natangay si Mangahas ng malakas na agos sa ilog. Nagsisurvey po na ginagawa po kasi yung kahit po may sinusunod. Naglalakad lang po siya, tapos siguro po na lubog. Kasi ito pong ilog na po, hindi mantay. So meron po dyan na minsan may whirlpool. Siguro doon po siya nalubog. Sinubukan siyang sagipin ni Engineer Limus pero maging ito ay tinangay ng tubig at patuloy pang hinahanap. Nagmistulang ilog ang kaling ito sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan kasunod ng malakas na ulan. Bumalik daw sa kanilang tubig na hindi makaagos sa isang estero dahil sa makipot na daan. Malalakas na alon naman ang humampas sa dalampasigan sa Sitio Japila nitong Miyerkules. Kaya walang makalaot. Bandang hapon, bahagyang kumalma ang panahon. Pero dahil maraming hindi makapag-island hopping, apektado rin ang trabaho ng mga tour guide. Gaya ni Dante, nararakit muna sa konstruksyon. Basta kumikita kami, mayroong makabili lang kami ng pagkain, sapat na. Survivor po talaga kasi ganun talaga, kailangan kumapit sa kahit mababa ang sweldo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng El Nido, halos 200 pamilyang nasa evacuation center sa 11 barangay. Pumalo naman sa 1.3 million pesos ang halaga ng nasirang pananim. Namimigay na ng ayuda ang LGU, lalo sa mga naantalang hanap buhay. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng habagat ng ilang bahagi ng Davao Region. Stranded ang mga sasakyan dahil sa tindi ng baha sa National Highway sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 23 nang nasawi dahil sa habagat at magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen. 13 naman nasugatan at 15 nawawala. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, pinaghahanda na nila ang impact-based forecasting para may paalam sa publiko aling lugar ang pinakamaapektuhan ng pagbaha. Pipilitin natin na halos eksakto kung saan natin tingin yung bagsak talaga ng pagbaha. Kasi may mga mapa naman na ho tayo kung saan inaasahan talaga yung pagbaha at saan yung mga tinatawag na landslide prone area
Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. We now head down south. Let's bring in one new Cebu desk. Dale Israel. Dale, what's the latest from Cebu? Lord and Denise, a 40-year-old woman was gunned down by 2 armed men in Barangay Guadalupe in Cebu City Tuesday night. The victim was identified as Baby Lynn Baclayon, who is a former OFW from Saudi Arabia and is now living in Sitio Casagingan. According to the Guadalupe Police Station Commander, Major Miles Namuslog, the woman was just logging in from a piece of Wi-Fi to play online games when the 2 suspects closed in on her. She was shot at the back of her head and instantly died. The entire incident was caught on CCTV and the police immediately conducted a hot pursuit operation. They were led to the neighboring Barangay Tisa where the 2 suspects are apprehended. Police believe that the 2 suspects were hired by someone. They're looking at either a mistaken identity because the suspects believe she was a police asset. On the other hand, they are also not discounting the possibility that the shooting could be related to illegal drug activities. Meanwhile, the office of the building official has temporarily suspended works in one of the buildings of the Condotel where a worker fell to his death from the 17th floor. A notice of violation was issued by the OBO and a temporary suspension was later on released also. The OBO said that they will assess the structural integrity of the building, even though the contractor said that what happened was an accident and an isolated incident. The contractor also told OBO that they will provide financial assistance to the family of the painter. Earlier on, the Department of Labor and Employment has deployed labor inspectors to conduct a separate occupational safety and health investigation on the building project. In other news, a sad one for pet lovers. A family in Barangay Tabunok in Talisay City, Cebu is in grief because the 3 pet dogs were mysteriously died, thinking they were poisoned near the barangay hall. In a post by Lavinia Abastillas, the daughter of pet owner Luz Biminda, it showed 3 dogs becoming weak and later on had some sort of seizures and died eventually. The family believed that the dogs were poisoned by someone from the barangay hall, to which officials from the barangay had vehemently denied. The family said their dogs were very harmless and obedient, and that is why they were wondering who would want to poison their dogs. In a text message, Talisay City Mayor Samsam Gulya said he has launched an investigation into the incident. He has ordered the city veterinary office to spearhead the probe on the deaths of the pets of the Bastillas family. Kini mga dagkong balita gikan dinhi sa Subo. Back to you guys. Daghang salamat sa imo, Dale Israel, ang editor po ng The Freeman and also One News Cebu Desk. Maraming salamat, Dale. Okay. Alam natin ang ginawa sa pagers sa Middle East, sa may Lebanon. Pero may masamang epekto nga ba sa katawan natin ng sobrang paggamit ng cellphone? Gaya na sinasabi ng nanay mo, kaka-cellphone mo yan. Oo. Marami na pag-aaral dyan, pero ano kaya ang totoo ayon sa siyensya? Naku, sasabihin po sa atin yung nating award-winning Science Mobile Journal, Francis Orsio. Kahit saan magpunta, karamihan sa atin palagi nang may dalang cellphone. Pero naniniwala ka ba na masama raw ito sa kalusugan? Nasa bahay man, biyahe, trabaho o kahit naglalakad sa kalsada, sigurado panay hawak ninyo sa inyong cellphone. Kahit nga siguro bago matulog, katabi nyo yan, panay browse sa inyong social media o yung tinatawag na doom scrolling. Kaya may sumulpot na pag-aaral noong 2013 mula sa International Agency for Research on Cancer na ang exposure sa radio waves ng mobile phone ay posibleng nakaka-cancer. Pero sa inilabas na pagsusuri ng Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, hindi raw totoo yan. Ayon sa pag-aaral na kinomisyon ng World Health Organization mula 1994 hanggang 2022 ay hindi naman tumaas ang bilang ng mga nagkaroon ng brain tumor o cancer sa utak kahit pa tumaas ang mga gumagamit ng mobile phones. Ito rin ang giniit ng isang health expert na ating nakausap. No, kahit gano'n ka pakatagal na sa telepono, hindi ka agad magkaka-cancer dahil dyan. Yung kasi actually na sinasabi noon na nakaka-cancer to, hindi kasi proven yun. Number one, ang ginagamit kasi na waves ng ating mga mobile phones ay non-ionizing radiation. Yung mga nakaka-cancer na radiation kasi ay yung ionizing radiation. Paliwanag ng eksperto, ang non-ionizing radiation mula sa mga telepono ay naihahalin tulad sa ultraviolet, infrared, microwave at radio frequency. Ang kabaliktaran nitong ionizing radiation na nakaka-cancer ay maaring makuha sa labis na exposure sa electromagnetic waves tulad ng gamma o X-ray. Kapag maliit lamang yung data mo, hindi siya talaga conclusive. Pagka mas malaki yung data set mo,
mas magkakaroon ka ng mas tamang conclusion. At sinasabi dito na we can be more confident na yung exposure to radio waves from wireless technology is not a human health hazard. Pero sabi ni Doc, kahit na hindi nakaka-cancer sa utak ang telepono, maaring may masamang epekto pa rin ito sa ibang aspeto ng ating kalusugan. Number 1, sedentarism. So pwedeng, dahil nga lagi naman tayo nakatelepono, diyan ka na naglilibang, nawawala na yung paglalaro natin sa labas, nawawala na rin yung physical activity natin sa labas, kaya nakaka-contribute naman ito sa obesity. Na yung obesity naman pwedeng maging linked sa inyong heart disease, diabetes, cancer din. Hindi man nakaka-cancer, paalala ni Doc, hinay-hinay pa rin sa paggamit ng phone dahil ika nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Ang delikado naman daw talaga, di ba? Lalo-lalo na pag may pinupunta kang certain websites. Tapos hindi mo na off yung volume. Ako kala ko naman pag nasa website ka, click ka ng click. Isa rin Kung yan. ano-ano. Bili ka ng bili. Hindi mo alam, yung add to cart mo, bayad na pala agad yun. So ang damage pala ay sa bulsa. Sama na rin yun. Oo. Yung Pero damage sa katawan, damage na rin ang katawan. Damage sa pag-iisip. Pero nasa sa inyo po yan. Kung gusto nyo pag mag-scroll, scroll galore lang. One to sawa po kayo. At syempre, one to sawa din po ang panonood ng Afternoon Delight. We need a quick breather. We'll be right back. So stay tuned. We're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. One to sawa tayo pero hanggang alas 3 lang naman. Ako po si Lord de Vera. Okay, a tricycle that can travel on land and flood waters. Yan ang na-develop ng isang Filipino automotive customizer. Ang detalye mula kay Mobile Journal, Amy Atienza. Baha ang madalas na problema, kasunod ng malakas na pag-ulan dahil ng mga bagyo. At para makatulong, isang tricycle na swak pang rescue ang ginawa ng isang automotive customizer. Ito ang tinawag na amphibious trike salamander, nalikha ng automotive customizer na si Atoy Liave. Kita nyo naman, pwede sa lupa at pwede rin sa tubig. Nagamit na nga nila ito noong bumaha dahil sa bagyong Karina. Lumulutang kasi yan sa tubig. Ang salamander kasi, nung binuo namin yan, our cost is only 100,000+ para mabuo namin yung prototype. That's a final prototype. Pero before that final prototype, we spent 8 million plus na to have that salamander working, especially the buoyancy. Kasi yung buoyancy, number 1 na importante yan. Dahil pag pumunta ka sa dagat or mag-rescue ka, kailangan 6 people nakasakay doon, kahit i-wave mo ng i-wave yan, dapat hindi tumaob. Kwento ni Atoy, taong 2015 pa nila inilunsad ang amphibious tricycle dahil sa matinding pagbaha nang tumama ang bagyong Ondoy noong 2009. Nag-start lahat yung passion namin sa salamander. Nung Ondoy kasi about 10 years ago also, 10 or 11 years, maraming namatay. So nagulat tayo lahat sa situation na Kaya angkop talaga itong ibiyahe kahit bumabaha dahil parang nagiging bangkayan sa tubig. Kakasya rito ang 6 at may compartment pa para sa mga gamit para hindi mabasa. Pwedeng electric engine o combustion engine ang ikabit. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 80 km/h kapag sa lupa at 11 kph naman kapag sa baha. Sa project na yun, tapos 6 people, can 6 people at the same time, it can move around the city. Ang ano niya kasi para siyang tricycle. Para siyang imagine mo tricycle na pwedeng sa land and pwede rin sa water. 3 taon daw bago nila mabuo ang salamander tricycle. Sa ngayon, prototypes muna ang meron sila na nagagamit ng kanilang mga kabarangay sa Paltok, Quezon City. Marami raw ang nagpahayag ng interes na bumili mapa-local government units at maging sa ibang bansa. Pero aminado siyang hirap sila sa mass production. I would say 90+% of the local government are very interested with our salamander, but nobody wants to invest on the financial side. Ang lagi na sinasabi sa amin, Atoy, kung sakaling nag-mass production na kayo, let us know. Siguradong order kami ng marami yan. In fact, they want to order immediately. So what we need is somebody who can invest to have our own factory,
to have our own facilities, to have our own tao, engineers, to have that spare parts para mabuo mo siya ng mura. Ang malikhaing isip na gustong makatulong sa kapwa, kaya talagang makagawa ng pagbabago. Kailangan lang din ng suporta para ito ay maipatupad. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Now, here's an advisory for subscribers of telco giant Smart Communications Incorporated. Smart said some of their customers in parts of Metro Manila, North Luzon, and South Luzon could still experience voice and SMS issues. But the network assured that they are restoring their services. Alright, samantala mabenta na ang mga parola sa dapitan sa Maynila. Ngayon papalapit na ang alam nyo na. Pero alam nyo bang nag-iisa na lang ang Ratan Parol Maker dyan sa dapitan? Wow! Kilalanin natin siya mula kay Mobile Journal, Evan Tarinque. Christmas feels talaga tuwing makakakita tayo ng parol sa mga bahay. Pero sa nagbabagong panahon, iilan na lang ang gumagawa ng mga parol na ratan. Suksok dito, ikot doon. Manong-manong hinuhubog ni Mang Jaime ang mga hibla ng ratan na ito para makabuo ng parol. Ilang dekada nang ito ang hanap buhay niya. Pero sa kanyang pwesto sa tapitan sa Maynila, sila na lang daw ang nagbebenta ng parol na gawang ratan. Mabusisi at matrabaho raw kasi ito. Kaya naman kumukonti na ang may interes na gumawa nito. Hindi namin alam na magkiklik yan. Kasi ikaw ba namang gumawa ng ganyan, sugat-sugat yung mga kamay mo, duguan talaga eh. Siyempre, hindi mo na iisipin na na gumawa pa niya. Depende sa size, inaabot daw siya ng hanggang kalahating oras sa pagbuo ng kada isang ratan parol na ibebenta niya ito ng 100 hanggang 500 pesos. Depende sa laki. Hindi na masama dahil ibang klaseng craftsmanship naman ang binabayaran dito. At dahil bare season ang pinakamabentang panahon para sa kanila, talagang overtime na sila sa trabaho. Pero syempre, may work-life balance pa rin daw. Pinagpupuyatan kasi namin yun. Yung kumita ka nga, yung kinita mo naman, pinanggastos mo naman, nagkasakit ka. Wawa ka rin, mas doble pa. Pasasalamat naman nila Mang Jaime dahil marami pa rin naman ang tumatangkilik na mga gawa niya. Wala raw kasing katumbas ang gawang kamay at locally paid pa. Lahat ng bagay ngayon mas napapabilis na sa pamamagitan ng teknolohiya. Pero iba pa rin ang dating ng mga bagay na gawa mismo ng ating mga kamay. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Dahil mag-aalas 3 na, oras sa ulit para sa mas matibay pa sa ratan na I Saw the Signs. Ito po ang I Saw the Signs. Bili na kayo. Edition. Tita D. Pasok. Una nating binibenta. Fried rice. Diba? Talaga mapapasaludo ka dyan pag nakita mo at nakain mo. 15 pesos. 15 pesos, punong-puno ng dangal. At yan ang, pag sa Pride March, yan ba yung kinakain mo? Ay, pwede, bakit hindi? Para mapusog ka, no? Tandaan, the fried of Marikina, masarap na ulam dyan. Johnny's Fried Chicken. Next! 175 ang Kiss. Hindi ko na-gets. Ang case! Ang case! Okay. Isang kaha sa Tagalog kaha. May problema ba? Naintindihan mo naman? 175 ang case. Naintindihan ko naman. Medyo na tumagal lang ng konti, pero... Huwag nga lang magnakaw. Ng halik. Delikado yan. At hindi lang 175 ang babayaran mo dyan. Okay. Next! Next. Banana. Banana. Tama ba? Ano nakasulat? 69... Sorry hindi ko na-get. Sige. Banana, 69 per pound. Per pound ata. Pero ang ano dyan... Ang benta ay ano, no? Ang punchline dyan ay orange siya. Baka naman nalito lang. Nalito lang ng pag-mamark, pagle-label. Apples, oranges, bananas. Tandaan. Ano man ang mangyari, saging lang ang may puso. Ayun. Next up, anong next sign natin? Asin. Matamis. Okay. Sige. I-double check mo na lang kung anong binibili mo. Kasi minsan may asukal din na hindi naman matamis ang kwento sa likod doon dahil sa mga
uring manggagawa sa mga sakada na naghihirap. Okay, next Tandaan, time. saging lang may puso. At orange, malapit na maging presidente ng Amerika, si Donald Trump. Joke lang. And kung may makita kayong mga signs, saan na ipapadala, Tita Denise? Padala nyo lang po, of course, sa afternoondelighton@gmail.com. Okay, may oras pa ba tayo para mangusta? Parang wala na yata. Kaya bukas na lang tayo mangangamusta ulit sa mga viewers po natin sa Facebook, sa YouTube na live broadcast at sa mga nanonood sa television. Hello po sa inyo. Tatay ko. For now, that will do it for us this Thursday, September 19. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes Vera po nagsasabing unity pa rin kahit ayaw nila. Friendship over, di ba? Sila, pero tayo.